Filipino-Chinese community na racist at pamumulitika lang ang planong paimbestigahan ang pagdagsa ng mga Chinese students sa Cagayan. Pero git ng mga mambabatas, importante ang investigasyon para sa ating national security. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pumalag ang ilang leader ng Filipino-Chinese community sa mga mambabatas na gustong paimbestigahan ang mga Chinese students na naka-enroll sa Tugigaraw, Cagayan. Nag-ugat ang isyu sa maganda o siguro, Filipinos-Chinese businessman, gumawa rin kayo ng pagtitipon ninyo. Magkaisa kayo. Diba? Filipino-Chinese. Marami kayo, alam nyo naman yan. Kayo-kayo nagpupondo sa ibang mga politiko. Diba? Magkaroon kayo ng, ang dami niyan, yung mga chamber dyan na from a Chinese businessman. Magtipon-tipon kayo. Tapos, imbestigahan nyo naman yung kamara. Baligtarin nyo. Kayo naman ang mag-imbestiga. Tama, mali. Oh. Talay. Pangambang banta sa national security ang tila pagdami raw bigla ng mga estudyanteng Chinese sa probinsya na nagkataong lokasyon din ng ilang EDCA sites ng Pilipinas at Amerika. Pero ayon sa grupong Movement for Restoration of Peace and Order, malinaw na walang katuturan ang aligasyon. Tila target lang daw nitong palalain ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Git ng grupo, may tutulong racism at racial profiling. Hindi, alam mo, maganda siguro, mga Filipino-Chinese community, sulatan nyo yung gobyerno nyo sa China. Tapos sabihin nyo, gipitin yung mga OFW sa China. Tingnan natin kung anong pakiramdam natin. Hindi kasi ganun yung ginagawa. Kaya nga alam mo, di ba sabi nga, do unto others what you want to do to yourself. Kasi ilagay natin sa posisyon natin. What if tayo naman, eto joke lang yun baka sabihin nyo seryoso ako, nagipitin. Joke lang yun Isipin nyo na lang to, na yung mga OFW sa China, sa Hong Kong, gipitin ng Chinese government, sabihin, ang mga sleeper cells sa mga Pilipino na yan. Bakit? Laging tulog. Di ba ang pangit? Ang gustong gawin ng mga mambabatas. Hindi man lang daw sila nag-fact check sa datos sa mga foreign students doon. Kung numero raw kasi ng Commission on Higher Education o CHED ang titignan, higit 400 lang ang foreign students na enrolled sa Tugigaraw. Malayo sa aligasyon, naaabot sila sa mahigit 4,000. Habang ang Bureau of Immigration naman sinabing nasa 1,500 ang student visa na inisyu nila sa Chinese students sa probinsya. Pero nasa 400 lang din ang on-site dahil distance learning ang mode ng ibang enrollees. Masama po ang loob namin. First off, I would like to really point out, Tuguegarao City has been known as the Center for Educational Excellence in Region 2, an educational center for an excellence and educational... Kaya mo yan, madam! Mabuhay ang mga taga-Tugigaraw! Marami tayong mga kamag-anak niya sa Tugigaraw Kasi walang biro. Alam ko tatay ko taga Tugigaraw Hindi, alam nyo, si Master Judea, sige. Alam nyo, tama si Madam masyado yung, ang ganda na nangyayari daw kasi sa kanila. Siyempre, because of Chinese student, definitely, yung economy nila aangat, alam nyo yun, matutulungan. At yung kanilang eskwelahan ay maganda ang kalalagayan. Kasi isipin nyo to, bakit doon nagpunta? Bakit hindi dito sa Maynila, di ba? Kasi nga po, maganda siguro, isa sa doon, nababalitaan sa ibang bansa na maganda yung kanilang eskwelahan doon. Maganda ang patakaran, maganda siguro dahil nga nasa probinsya, maganda yung hindi masyadong traffic, alam niyo yun? Kasi dapat ganyan talaga Yan nga ho yung yan nga yung goal dapat ng federalism naalala ninyo. Ikalat ho ang progress sa iba't ibang lugar. Nangyayari, porket gumaganda yung ekonomiya, gumaganda yung eskwelahan sa ibang lugar, parang gusto natin, dito lang sa Maynila. Kaya imbestigahan natin yan. Hindi tayo papayag na dyan lang mapuno ng Chinese, dapat dito rin. Center of Excellence in Region 2. We are at par with the other universities in Manila. We are at par with the other universities internationally. Yun ang sinasabi ni Mayor. Kasi nga po si Gob Mamba, alam nyo na,
medyo tumutol, bad shot na siya. Sa kabila nito, tila determinado pa rin ang Senado na busisiin ang issue. Sabi ni Senator Jinggoy Estrada, hindi racial profiling o pagiging racist sa mga Chinese ang motibo ng investigasyon. Gusto lang daw nilang makasiguro na hindi makokompromiso ang national security, lalo't hindi raw bago ang mga... Hindi, alam mo, walang biro kasi tatay ko, Tugigaraw tapos, pag yung mga kamag-anak namin nagpupunta dito, favorite namin yung pakbat! Pakbat! Naalala ko pa nga doon halos lahat sila nang ngumunguya Nanganga. Ano ba yung nganga? Naalala ko yung lelang ko. Kayang-kaya niya yung tabako, gaganyan yung tabako, kumari, di ba gano'n? Papasok sa loob. Ano mong gagawin? Mga talent na mga taga, mga Ilocano kong mga kamag-anak nakakatuwa di ba? Di ba mga, tuloy natin. Kasong kinasasangkutan ng mga Chinese national sa bansa. Ang dapat manaig dito yung interest ng ating bansa. Oo naman, sir. Interest naman ng bansa natin niya. Wala namang iba. Ikaw naman, sir. At nakakabahala na rin yung maraming issue ang naglalabasan gaya ng mga degree for sale, retiree visas at pagbibigay ng mga government-issued ID sa mga... Hindi. Yan. Magandang yan. Pag-usapan yan. Pero walang kinalaman yung mga Chinese student. Matitinuho ito mga Chinese student. Ang magandang tanongin ninyo, bakit yung mga Chinese dito sa Metro Manila, lalo na yung mga pogo worker, may lisensya? May drivers. Alam nyo, ilang beses ako dati pa, actually, hindi pa ako, college pa lang ako nito Tagal na nun, grabe. Binangga ako ng Chinese, as in, hindi ho siya nagsasalita. Tapos, may lisensya siya ng Philippine license talaga, which is hindi ho fake. Sabi ko nga, ngayon, pati passport na meron. Pero karamihan, puro pogo worker yan. Alam mo, Senator Jinggoy, eto may tip ako. Makinig ka. Ito, alam mo, ito, ayoko lang sabihin. May senador na kaibigan ninyo. Tanungin ninyo, meron akong kilalang isang USEC. Dali, dahan-dahanin natin, baka madulas tayo sa pangalan. Galing siyang DFA nung nakaraang administrasyon. Siya nagpapapasok ng mga Chinese. Ang balita nga, may katkong siya dun. Tapos, since siya yung nag-i-issue, di ba, DFA, nag-i-issue ng na passport, mga ganyan. Nalipat ngayon siya dito sa dali, iniisip ko kung pwede ko sabihin Nalipat sa DOJ. Okay? At gusto niyang ipalipat sa departamento niya ang pagbibigay ng visa. So, nung nalipat siya dito, gusto niya nang kunin lahat. Siya daw ang nag-i-issue ng mga visa ngayon sa mga Chinese. Senator Jinggoy, alam po yan ng kasamahan ninyo na senator. Hindi ko na lang sasabihin. Close sa inyo yung senador na yun. Alam niya ho yan. At the same time, yan ay back up galing sa intelligence ng ating AFP. Meron ho silang dokumento, may picture ho sila, meron ho sila lahat, sir. Actually, pinag-uusapan nga yan kung kailan ilalabas yan Tanungin ninyo. Yun ang talagang dapat yung ispatan. Hindi ho yung dyan sa kagaya mga estudyante na wala namang mga musmus lang yan at isinesegue lang yan kay Gob, pambanat lang kay Gob. Diba? Kaya, Senator Jinggoy, yan ang inyong pag-ukulan ng pansin. Ito lang muna, boss, wala akong... Pag-uwi ko dyan namantaya. Akong bahala sa'yo, madam. Pag nandito ka, akong bahala sa'yo. Sagot kita dito, madam. Kahit saan mo gustong kumain, uminom, I got you.
Huwag kang mag-alala dito, ha? Kaya akong bahala sa'yo. Chinese nationals. Para naman kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, kailangan maging maingat sa isyu dahil meron din namang lehitimong Chinese national na nag-aaral sa bansa. Kaya nga gusto natin talagang makita at maimbestigahan ito kung totoo nga ba itong mga mangyayaring ito. Hindi pwede yung hindi tayo pwedeng mag-rely doon sa sabi-sabi lang. Ang National Security Council naman gusto na ring imbestigahan ng issue dahil hindi raw nagtutugma ang record ng Bureau of Immigration sa kanilang nakalap na intelligence report. Nagbabalita mo. Yan ang imbestigahan nyo. Yung immigration. Diyan ang maraming hokus-pokus. Kung talagang interesado kayo, diyan napakaraming hokus-pokus dyan. Hindi, alam nyo po, walang biro Hindi lang ho siya sa mga Chinese. Tayo kasi, actually, dalawa ho tayo naglalaban dyan. Para sa kaalaman ninyo. Ang naglalaban po dyan, ang mga Indian at saka tayo. Kasi tayo yung magaling mag-English at magaling mag-adapt. Although, lamang tayo kasi pag nag-English ang mga Indiano, may punto Diba, ganun sila Tayo, at least yung English natin, medyo may pagkasyala. Medyo may pagka-American English. Oh, di ba? Kaya maraming, they prefer tayong mga Pilipino, hindi lang mo yan sa China, maging sa Japan, maging sa ibang lahi, Taiwan, even sa Europe Pag tayo kasi, ang bilis natin mag-adapt, lalo na ho sa Japan kasi yung natin, yung pag-pronounce natin ng Pilipino, yung Tagalog, same lang ng pag-pronounce ng pagdating sa Japan o Korea. 'Di ba? Tuwan-tuwa rin tayo. Hindi ko nga maintindihan Korea ho talaga ang pinakamaraming estudyante sa Pilipinas. Kalat na sila. Sobrang kalat na ho sila, pero ba't hindi kasi sila iniimbestigahan Hindi kayo nagtataka? Yung mga Koreano na yun, kahit saan makikita mo yan porket sikat lang ang K-pop, hindi na natin sila iniimbestigahan. Para harmless lang sila. Ang kaya lang niyang gawin, mag-makeup. Ganon? Di ba? Dapat nga, dyan tayo medyo, mabahala. Alam niyo kung bakit? Yung mga kabataan natin ngayon Kung ano uso sa Korea, uso na rin sa atin ngayon Di ba? Diyan dapat tayo mabahala. Lahat na lang ng, Opa nang gusto mo na? Ang kurukudla Korea man Di ba? Yan ang pinakamatinding impluwensya sa mga kabataan natin ngayon Ay, ang daming nagiging Hindi, dati kasi, nung panahon namin ang pinakauso yung mga hip-hop na akala mo mga itim pero mga Pilipino naman. Ang hahaba ng mga pants talagang papalda yung pants, di ba? Mga hip-hopero. Lalo na yung sumikat yung Chris Cos. Alam niyo, Chris Cos, kung baligtad yung pants. Mga Pilipino, akala mo mga ay, mali. Hindi ko na mabanggit. Akala mo mga itim ang pormahan, pero pag nagsalita, mga julogis Di ba? Ganyan dati Pero ngayon, kakaiba na ang kabataan ngayon. Kung dati, ginagaya yung Amerika, yung mga hip-hopper, yung mga, what's up? Yo. You know what I'm saying? Puro you know what I'm saying? Pero ngayon, iba na. Iba na ngayon, di ba? Opa! Gusto na? Opa! Totoo. Yan ang ngayon Talagang ginagaya na. Kaya kita mo yung mga itsura ng mga kabataan ngayon. Impluwensya yan ng K-pop K-pop pangit
Hoy! Yung mga nagpapakulay naman ng buhok dyan, may binabagaya naman yan. Wag naman lahat ganun. Hindi naman ako tutol sa pagpapakulay nyo ng buhok, pero parang awa naman. Pag kulay mo, medyo, wag ka na magpakulay ng buhok ano tawag dito, kalawang. Nagbumukha kang rugby boy eh. Ilagay nyo naman sa lugar yun, ha?